Ito ang trending ngayon. Mayor Guo, natanggalan ng maskara at ang mga Pogo protectors isusunod na. Matapos sinubukang lumapit ang kampo ni Mayor Guo sa ating Pangulo upang bawiin ang pagkakasuspindi nito bilang mayor. Abay heto, mas lalong natanggalan ng maskara ang mayor. Kaya may dalawang picture doon, yung picture sa passport, ito yung picture ni Go Huangping na bata pa. At kung kukuha ka ng visa, yung most recent picture mo kukunin rin nila. Kaya ito yung dito yung batang malaki, ito yung most recent picture. At kung makikita natin, hawig na hawig nung batang malaki si Alice Guo. Itong si Guo Huaping, hawig na hawig. Kaya nung binabasa ko ulit yung dokumento kagabi at tinitingnan ko yung dokumento, ako kumbinsido ako na si Guo Huaping ay si Alice Guo. Iisa lang yan. At kung doon sa dokumento rin ng Board of Investments, nakasulat doon na ang nanay ni Guo Huaping ay si Wen Yilin. Ito yung babae na kasama sa maraming dokumento ni Alice Guo sa kanilang mga korporasyon. Kaya hindi niya maikwento yung kanyang childhood, yung kanyang kabataan dahil hindi siya lumaki dito. Kaya walang records ng kanyang birth kung saan siya ipinanganak dahil hindi siya ipinanganak dito. Dumating siya dito nung 13 years old according to the Bureau of Immigration Data. At nung dumating siya dito, gamit niya ay Chinese passport. Kasama niya rin si Wen Yilin according to the Bureau of Immigration Data. Ito lahat nasa Bureau of Immigration, no? Hindi invento namin to. Magkasama sila sa eroplano, pareho pa nga yung Bureau of Immigration officer na nagtatak ng kanilang passport, nakita rin namin sa records. At nung dumating sila dito, nag-apply sila sa Board of Investments ng Special Investors Resident Visa. Kaya pasok-labas sila dito. In fact, from the time ng 2008 to 2011, si Alice Guo at si Go Huangping, gamit niya dalawang passport, pasok-labas. Ginagamit niya minsan yung Chinese passport niya, ginagamit niya minsan yung Filipino passport niya. Until after 2011 lang niya ginamit yung kanyang Filipino passport pag lumalabas na siya. Ginagamit yung late registration natin para kumuha ng Philippine passport. So, ito ay isang ebidensya na nagamit at nagsinungaling sa late registration natin para makakuha ng fake passport at eventually tumakbo. Ang late registration, naabuso. At dahil sa pag-aabuso dito, ang lala nung pangyayari na nangyari. No? Yun na nga, nakabili ng lupa, nakatakbo ng office, nagtayo ng negosyo dahil may mga negosyo na limitado lang para sa mga Pilipino. At nagbukas talaga ng mata natin na lumalala itong problema at lumalalim rin. Dahil kung ikaw tumakbo ng public office, nagkakaroon ka na ng impluensya, hindi lang sa lugar mo, kundi impluensya sa political system natin. Malaking problema yan sa hinaharap para sa ating bansa dahil ginagamit to ng mga sindikato at mga kriminal na maging Pilipino at pumasok sa sistema natin. Matatanda na ang PAOK ay hawak ng Office of the President. Ibig sabihin lahat ng operasyon at investigasyon ng PAOK ay alam Pangulong Marcos. Kaya yung pakiusap ni Mayor Guo na muli siyang pabalikin o ibalik bilang mayor ay malabo na dahil niluluto na ng PAOK at sa utos ng Pangulo ang patong-patong na kaso laban kay Alice Guo. Narito naman ang matinding sagot ng PAOK kung bakit. Kailangang pigilan, kasuhan at hanggat maaari walang piyansa para dito kay Alice Guo. But ang pinaka-basis namin ay yung kanyang involvement doon sa tatlong entities, tatlong juridical entities dito sa Bamban. Una, yung kanyang pagiging majority owner ng Baofu Land Development Corporation. Una po yun. Pangalawa ay yung kanyang pagiging authorized representative noong Hongsheng Gaming Technology. At ang pangatlo ay yung kanyang pagpayag na magamit yung Baofu Land nung tinatawag na Sun Yuan Technology. No? So, itong tatlong mga korporasyon na ito ay mayroong mga kriminal na mga liabilities. At sa aming appreciation ng mga ebidensyang nakuha namin, inilatag sa amin ng aming mga kasamahang mga abogado, ay nakita namin na may direktang partisipasyon pa rin si Mayor Alice Guo doon sa nangyaring mga human trafficking situation sa loob niyang Baofu Land Development under Hongsheng and Sun Yuan Technology. On the basis of the evidence ay binilatag sa amin ng aming mga abogado, we will file a non-bail, hopefully the panel of prosecutors will see us such as well. No, kakasuhan po namin siya ng non-bailable na kaso ngayong Friday. The mere facilitation, kung ikaw ay may kung kahit hindi direkta ang iyong partisipasyon, pero yung iyong mga gawain ay nakatulong upang magawa yung krimen, you are also criminally liable
for the crime of human trafficking. Yun ho ang isa pang malaking kaso na binubuo namin dito. Paano ka nakapagbuo? Baufulan, yung kanyang minamanage na korporasyon. Paano nakapagbuo ng isang 6.1 billion worth of infrastructure dyan sa Bamban, Tarlac nang hindi madaan yung pera doon sa proper financial channels. Di ba? So, nakita po ito ng ating Financial Investigation Unit, yung AMLAC, maraming mga questionable transaksyon na kinakailangan nilang ipaliwanag. At mapapaliwanag yon sa isang criminal at saka civil forfeiture proceedings in relation to money laundering. 6.1 billion, not counting the 70 million pesos worth of land doon sa Bamban, Tarlac, na hindi dumaan doon sa mga regulated financial channels, hindi dumaan sa mga bangko, hindi dumaan sa mga money remittance centers. So para bagang yung pera ay bit nila. So hindi may paliwanag yung proceeds nito. So ang aming nakikita rito, may ilang mga questionable transaction in relation doon sa Baofu. Noong panahon na si Mayora ay majority owner pa. So ipapatawag siya sa isang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at harinawa mapaliwanag ng kanyang mga abogado at saka ni Mayora ito. Kapag hindi, kakasuhan din po namin siya ng violation ng ating Anti-Money Laundering Act. Dahil sa pagpasok ng ganong kalaking pera, no, together with her partners, unfortunately for her, one of her partner is now missing. Nakita, alam namin kung nasaan pero hindi pa mailutang. Yung dalawa niyang partner nakakulong na sa Singapore. No? So, it's only the mayor who is scot-free and hopefully that doesn't remain for long sapagkat papanagutin din namin sa kasalanan ng money laundering. Questionable transactions of bringing in X amount of cash that were used to purchase materials that basically yung naging buildings, yung naging structures na, no? So para bagang binibitbit lamang yung daan-daang milyon at any given time, ilang X number of times may daan-daang milyong worth of hard cash, hard currency na ipinambibili, no? So bigla na lang sumulpot itong mga perang ito nang hindi naman malaman, hindi maipaliwanag kung saan nang galing ito. So, kaya lang, ang naging problema nga nito initially ay hindi po ito nag-generate ng suspicious transaction report. Paano nga naman mag-generate ng suspicious transaction report? Hindi nga naman dumaan sa bangko, hindi dumaan sa casinos, hindi dumaan sa mga money remittance centers. It didn't pass through any of the regulated financial institutions. No? So, bigla na lang, naipatayo yung Baofu Land Development at 6.1 billion pesos worth nang hindi dumaan sa any of our regulated financial institutions. So parang binitbit lang yung pera. So questionable yung sources ng pera, no? So kinakailangan nilang ipaliwanag na yung perang yon ay hindi nanggaling sa illegitimate sources. In fact, refer na po namin yung mga dokumentong nakita namin doon po sa Bureau of Internal Revenue. So they're also conducting their own series of investigation ay nakasentro sa apat. Una, investigasyon doon sa Hongsheng, doon sa Sunyuan, investigasyon doon sa Baupulan, at syempre investigasyon doon na mismo kay Mayora. So, we defer to that. Binibigay na po namin yan doon sa kanila. Sila na po ang hala doon sa pag-file ng tax evasion charges doon kay Mayora kapag may nakita silang sapat na ebidensya. Yes. Or any interested party, say a voter of Bamban or a voter of Tarlac for that matter. No? So anybody from Bamban can initiate a co-warrant of proceedings. So kagabi, hinuhugot pa lang namin yung mga dokumento galing sa Board of Investments at saka sa Immigration Bureau para questionin yung nationality ni Mayor Guo. Pinag-uusapan pa lang namin 40 minutes na ahead na pala may isang online platform na nakapaglabas nung di umano ay passport at saka special investors residency visa ni Miss Alice Guo. So in the next few days, probably by Friday, may kakasa na rin yung co-warrant of proceedings against the mayor. Nakuha namin yung dokumento ilang oras kagabi na hinahanap po namin yung dokumento. Tapos nakuha ho namin kanina yung document, yung actual facsimile ng document. Natulog lang kami ng mga boss namin. Umidip lang kami ngayong hapon
pagdilat ng mga mata namin sa pagod namin, nandun na pala sa isang online streaming platform. Kaya wala na kaming choice kundi hayaan nang lumabas yan sa publiko. Kasi yung tinatago namin nailabas na. But then again, yeah, the document was sourced by our intelligence operatives. So, kaya nga hindi may palawanag ng dakilang mayora, yung 0 to 13 years old niya. Wala siyang rekoleksyon sa Pilipinas, sa farm, nung tinatanong siya ni Senadora Legarda, okay, be spontaneous about your stories. Wala siyang may pakita, 4 years old, 5 years old, wala. Because she could not come up with a story about her life in the farm from 12 years old below. Sapagkat dumating siya sa Pilipinas, ayon sa dokumento, 13 years old na po siya under a SIRV.